Wala na ngang pera ang gobyerno, wala na ngang pera ang taong bayan, ang mahal ng bigas. Ang dami nating mga kailangang pagtuunan ng pondo, pansin. Binabawasan yung pondo ni ganito, ni ganyan. Tapos, gagastos pa tayo ng 70 million para lang sa special election sa Negros Oriental. Again yung special elections na yan will not be held today, 2023. The special elections will be held on 2024, which is basically 1 year na lang magkakaroon na naman ng panibagong eleksyon. So the government will spend 70 million pesos for an election na hindi naman dapat naganap dahil nga itong Congress tinanggalan ng congressman yung distrito, isang distrito dyan sa Negros na dating ang congressman nila ay si Arnie Tevez. Tinanggal nila ng ganun-ganun lang o ngayon dahil dun sa desisyon nila it's an expensive decision because again we have to shell out 70 million of our money, hard-earned money na tax money, taxpayers money into what? An election na hindi naman dapat kailangan. Ang dami ng problema ng bayan, pati yung si Manot Bay nagkakasakit na dahil sa ulan. Ang daming mga kalamidad sa norte na naman ngayon, bumabagyo na naman. Ang dami na naman nasirang pananim, ang dami na naman mga nasirang mga kabahayan. Imbis na itong 70 million na to, doon natin gagastusin natin sa walang kakwenta-kwentang bagay. Which is yung pag-i-eleksyon dyan sa probinsya na yan. Dati namang may congressman yan. Tinanggal-tanggal nyo kasi yung congressman dyan. O ngayon, it's an expensive political move. O ang nakakatawa pa, ang election will be held on 2024. Tapos 2025, election na naman. Hindi ba? Hindi nagsayang nga talaga kayo ng pera, gagastos imbis na yung 70 million na yan, gagastusin nyo na lang yan doon sa mismong 2025 elections. Sa 70 hanggang 75 million pesos na 75 million? 75 million? For an election na may magkakaroon doon ng congressman doon and for 1 year? Mapapalitan na naman siya kung sakaling matalo siya sa 2025? Imagine. Hindi ba katarantaduhan yan? O Congress, anong magagawa nung mananalo sa 2024? Anong magagawa niya sa distrito na yan ng 1 taon? Butuloy ako. Anong magagawa nung congressman na mananalo dyan sa 2024 ng 1 taon para yung distrito niya na yan ma-represent niya? Come 2025, may eleksyon na naman, patayan na naman dyan. O yan ang problema natin. Gawa-gawa kayo ng galaw-galawan dyan na kapalpakan Wala pang desisyong korte Yung kaso ngayon palang isinampa sa korte, samantalang ang dami-daming inaasikaso nating mga kaguluhan sa Pilipinas, magulat na lang tayo nakasampa na yung kaso Tapos biglang yan, tinan mo, ang mahal-mahal, 75 million. Ang dami ng bigas mabibili niyan. Na pondo ang Commission on Elections para sa idaraos na special elections sa 3 distrito ng Negros Oriental. Layo nitong sabi ni Bright Naria, pwede na sa Boss Ironman yung motor mo. Kaya lang yung mga sponsor ko, ayaw na nila. Sayang nga. Mapunaan ang nabakanting posisyon ng napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Tevez Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang supplemental budget ang komisyon para sa nasabing special elections, kaya depende lamang sila sa kung anong budget meron ang COMELEC. Sa ngayon ay patuloy na hinahanapan ng paraan ng komisyon kung papaano mapupunaan ang kinakailangang pondo. Nauna nang sinabi ng COMELEC na maaaring idaos ang special election sa Negros Oriental sa darating na Disyembre. Ayun ang problema. So katulad nga natin sa December 20... Ano yun? December 2024? Yung election, tama ba yung pagkakarinig ko? Is it December 2024 or December 2023? Ano magagawa mo sa loob ng 1 buwan? Ay, ng 1 taon?
Anong mga programa ipapatupad mo sa loob ng isang taon? Ang magagawa mo lang dyan, pipirma ka dun sa 2025 budget, mga ganun. Tatapusin na lang natin to. Tapos everybody happy. Dahil dyan, kita mo naman, gagastos tayo ng 70 million. Mga bossing, 70 to 75 million dahil sa isang eleksyon na hindi naman dapat magkaroon, pero dahil sa politika, pero dahil sa mga ganid, dahil dun sa mga tawag dyan, diktador, ayan, gagastos tayo ng 75 million sa walang kwentang bagay samantalang 60 pesos na kilo ng bigas.